Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, bilang ng mga deboto sa Traslasyon 2024, umabot na sa humigit kumulang 3 milyon. Pagpili ng mga brand ng jeep sa POV modernization, wala sa mandato ng LTFRB. B-page na nagpapakilala ng isang malasakit center loan office, peke ayon sa DOH. 1.83 milyong mga Pilipino walang trabaho noong November 2023. Ako si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ang deboto na sumama sa traslasyon prosesyon ngayong araw. Umalis ang imahe ng Poong Nazareno sa Quirino Grandstand ng 4:45 AM bilang hudyat sa pagsisimula ng prosesyon. Ayon kay Reverend Father Hans Magdrulang, spokesperson ng Nazareno 2024, humigit kumulang na 1.3 milyon ang bilang ng mga tao ang nakita sa Quirino Grandstand palama. Ito ang muling pagbabalik ng traslasyon matapos matigil ito ng pandemya. Ayon sa PNP, kanilang inaasahan na aabot sa 2 milyong deboto ang lalahok sa prosesyon ngayong tao. Higit na mababa kung ikukumpara sa bilang bago ang pandemya. Saad ni Magdurulang, higit na mabilis ang pag-usad ng prosesyon ngayong taon kung iahambing sa mga nakaraang traslasyon. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasan ang gulo. Ayon sa PNP, umabot sa daan-daang katao ang naiulat na major at minor injuries sa gitna ng prosesyon. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na wala silang mandato na diktahan kung anong brand o modelo ng jeepney units ang bibilihin ng mga kooperatiba at mga operator bilang pagtalima sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Diin ni LTFRB Chair Chofilo Guadis III, masusunod ang mga kooperatiba sa pagpili at pagbili ng modern jeepneys at kung saang bansa ito manggagaling. Kanyang ipinaliwanag na maaaring bumili ang jeepney cooperatives sa kahit anong manufacturer maging local o foreign. Gayunpaman, nilinaw ng LTFRB sa transportation cooperatives na maaari lang silang pumili sa manufacturers na sumusunod sa Philippine National Standard na aprobado ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa kasalukuyan, may 32 modelo ng modern jeepney ang pumapasada sa bansa na locally manufactured o locally assembled. Pinapaalalahanan ng Department of Health o DOH ang publiko sa isang Facebook page na nagpakilala bilang isang loan center ng Malasakit Program Office. Sa isang statement, nilinaw ng kagawaran na peke ang page at hindi ito affiliated sa Malasakit Center. Nagbanta rin ng DOH sa mga individual sa likod ng FB page na magsasampa sila ng kaso kung itutuloy ang pagpo-post nito. Natatag ang mga Malasakit Center noong 2019 upang magsilbi bilang one-stop shop sa mga ospital ng gobyerno para makakuha ng medical at financial assistance at patient referral. Umabot sa 1.83 milyon na mga Pilipino ang walang trabaho noong November 2023, ayon sa bagong ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Ayon sa PSA, ang bagong bilang ay mas mababa sa 257,000 kung ikukumpara sa 2.09 milyon na mga unemployed Filipino noong October 2023. Nangangahulugan na bumaba ang national unemployment rate sa 3.6% noong November 2023 mula sa 4.2% na naitala noong October 2023. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ang 96.4% employment rate noong November 2023 ang pinakamataas na record na naitala sa bansa mula noong April 2005. Para sa Kidlat News Update, Renz Renon, nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.